not guilty. Ito ang plead ni Alice Gu. Sa likod ng mga makakapal na rehas at malamig na semento ng Pasig City Jail, female dormitory, naroon ang kwento ng isang dating opisyal na nahulog mula sa pedestal ng kapangyarihan tungo sa kalaliman ng kasong kriminal. Para sa mga taong dati niyang pinumumunuan, si Alice Gu ang simbolo ng pangarap na nauwi sa bangungot. Sa bawat pagdaan ng araw, ang kanyang pangalan ay nagiging paalala ng sugat na iniwan ng umano'y katiwalian, isang sugat na tila walang lunas. Mula sa pagiging alkalde ng Bamban Tarlac, si Gu ay ngayon nasa ilalim ng pagsubok ng batas. Kasong isinampa sa kanya dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa kanyang huling pagharap sa Valenzuela Regional Trial Court nito lamang recently. Sa pamamagitan ng video conference, malumanay ngunit mariin niyang sinabi, not guilty. Para sa ilan, ito ay isang hakbang ng tapang, ngunit para sa iba, ito ay simpleng pagtatangkang tumakas sa pananagutan. Ang labanang ito ay hindi lamang sa korte, ito rin ay laban ng pananaw ng lipunan, ng hustisya, laban sa galit ng kawalang tiwala ng publiko. Ang sitwasyon ni Gu ay tila isang uhaw na lupain na pinapabayaan ng ulan sa gitna ng tagtuyot. Sa ilalim ng init ng araw ng publiko, unti-unti siyang natutuyo sa paghuhusga ng marami. Ang kanyang dating tanggapan ay isang matabang lupa na minsan nagbigay ng ani ng tiwala at pag-asa sa mga mamamayan. Ngunit ngayon natutuyo sa anino ng kanyang mga kaso. Ang graft ay nagsilbing ulan ng kawalang katarungan, hindi maiiwasan ngunit nakakamatay kung magpapatuloy. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang matibay na ugat ng proseso ng hustisya, patuloy na naghahanap ng tubig ng katotohanan. Bukod sa graft, siguro rin ay naharap sa mga mabibigat na kaso tulad ng qualified human trafficking, money laundering at tax evasion. Parang isang puno, hindi lamang sa isa, kundi sa maraming ugat umaasa ang mga mamamayan na matutuntun ng hustisya. Gayunpaman ang bawat sanga ng kasong ito ay may kasamang malalaking tanong, kailan magwawakas ang tagtuyot ng katiwalian? Ang gulong ng hustisya, ang mga kaso ni Gu ay nanatiling paalala ng kahalagahan ng pananagutan, ngunit sa bawat paglilitis naroon din ang paalala na ang bawat tao ay may karapatang marinig ang kanilang panig. Sa darating na November 22, muling magkakaroon ng pagkakataon ang magkabilang panig upang maghain ng ebidensya. Para sa mga taga-Bamban, ito ay pag-asa na makakamit ang tunay na hustisya. Para kay Gu, ito ay pagkakataon upang linisin ang kanyang pangalan mula sa mga mabibigat na aligasyon. Sa huli, ang kwento ni Alice Gu ay hindi lamang kwento ng isang tao, kundi ng buong sistema ng hustisya. Tulad ng isang tigang na lupa, ang ating lipunan ay naghihintay ng ulan. Hindi ulan ng katiwalian, kundi ulan ng pagkakapantay-pantay at katotohanan. Sa bawat patak ng prosesong legal, may pag-asa magmumula ang hustisya. Ang kaso ni Alice Gu ay isa lamang sa maraming kwento ng katiwalian na ating nasasaksihan sa lipunan. Sa pagharap niya sa mga kaso ng graft, human trafficking at money laundering, marami ang nagtatanong, nasaan ang hustisya? Ano ang dapat nating tugon bilang mga Kristiyano sa harap ng ganitong mga sitwasyon? Ayon sa awit 9 verse 7 to 8, ngunit ang Panginoon ay mananatili magpakailanman. Siya'y naghanda ng kanyang trono para sa kahatulan at siya'y hahatol sa sanlibutan ng may katwiran. Siya'y magbibigay ng katarungan sa mga bayan ng may katwiran. Ang hustisya ng tao ay limitado at minsan ay nagkakamali, ngunit ang hustisya ng Diyos ay perpekto. Sa huli, lahat ng tao kabilang si Alice Gu ay haharap sa hukuman ng Diyos kung saan walang kasinungalingan ang may tatago. Ang mga kaso ng katiwalian ay paalala sa atin
ng kahinaan ng tao sa harap ng tukso ng kayamanan at kapangyarihan. Ayon sa Roma 3:23, sapagkat lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit sa kabila ng ating pagkakamali, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang magbago. Si Alice Guo, tulad ng sinumang naharap sa kasalanan, ay tinatawagan na magpakumbaba at magsisi. Sa pamagitan lamang ng tunay na pagsisisi ay magkakaroon ng kapatawaran at pagbabago. Sa unang Juan 1:9, ipinangako ng Diyos kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag hindi lamang upang magbantay, kundi upang magpatuloy sa panalangin at pagkilos para sa katarungan. Ayon sa Micah 6:8, itinurunan niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon kundi ang gumawa ng katarungan at umibig ng kagandahang loob at lumakad ng may pagpapakumbaba sa iyong Diyos. Ang lahat ng kaso tulad ng kay Guo ay hamon para sa atin na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Huwag nating hayaan ang galit o pagkabigo na maghahari sa ating mga puso. Sa halip, itaas natin ang ating lipunan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pagiging huwara ng integridad. Sa kabila ng tila kawalan ng pag-asa, hindi dapat maglaho ang ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. Roma 12:19, ipinapaalala sa atin, huwag kayong magiganti, mga minamahal, kundi ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay ng hustisya sa tamang panahon. Ang ating tungkulin lamang ay magpatuloy sa panananalig at gawain ayon sa kanyang kalooban. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Habang hinihintay natin ang resolusyon ng mga kasong ito, tayo ay patuloy na manalangin para sa lahat ng nasasangkot, maging kay Alice Guo at sa mga biktima ng katiwalian at krimen, naway makita nila ang liwanag ng Diyos sa kanilang sitwasyon at makilala siya bilang Panginoon ng kanilang buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan at katiwalian, ikaw ang aming kanlungan, naway maghari ang iyong katarungan sa bawat aspeto ng aming lipunan. Hipuin mo ang puso ng mga may sala upang sila'y magsisi at magbago. Gabayan mo rin ang mga biktima upang makahanap ng kagalingan at kapayapaan sa iyo. Sa lahat ng ito, ikaw ang aming pag-asa at ilaw. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.